Dalawang abogado ni Vice President Sara Duterte pinag-aaralan ng Justice Committee na alisin sa listahan ng defense team ng pangalawang Pangulo. Samantala nananatili pa ring walang tugon ang kampo ng Vice Presidente sa ibinigay na notice ng House Committee on Justice. Yan ang ulat mula kay Vel Custodio. Ilang araw bago ang deadline ng 10 araw na ibinigay kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang notice ng House Committee on Justice kaugnay na impeachment complaint laban dito, pero wala pa ring sagot ang kampo ng bise. Mag-aantay po ang komite hanggang Lunes para po maisumite po niya ang kanya pong sagot. So after which, I think kailangan po magdesisyon ng komite kung ano yung next steps. Pagka po walang sagot by Monday ang ating pong Vice President. Kung sasagot naman ang kampo ni VP Sara, kakailanganing magsumite ng reply ang complainant sa loob ng 3 araw. Magpa-file ng rejoinder o sagot ang kampo ni VP Sara sa loob ng 3 araw at saka dedesisyonan ng komite kung may sufficiency in grounds ang impeachment complaints. Pero kung walang sagot ang kampo ng bise sa pleadings, posible nang dumirekta ang proseso sa determinasyon ng sufficiency in grounds at pagdinig. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng Justice Committee na tanggalin sa listahan ng defense team ni VP Sara sina Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Bunsayak. Kasi ang problema natin, pagka halimbawa tinanong sila doon sa mga bagay patungkol sa trabaho nila dati para sa Vice President, pwede ho nilang erase yung tinatawag na lawyer-client privilege, no? At hindi ho natin yun dapat payagan. I think may pagka-blunder yan on the side of the Vice President kasi yung dalawang ito ay mga maaring gawing susing testigo rin laban sa Vice Presidente mismo. Kasi for example, of course si Bunsayak, isa siya sa mga susing personalidad na binanggit ni Madriaga na pinagbigyan ng pondo, di ba? Ito namang si dating Yusek Powa ng DepEd ay kasama yan sa mga ginisa dito sa Kongreso noon at napaamin siya na walang kinalaman yung sinubmit nila ng DepEd na accomplishment reports dun sa aktual na paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Ani Ridon, hindi naman makakaapekto kung sakaling matanggal ang dalawang abogado sa defense team ni Vice President Duterte, lalo na't nasa 10 abogado ang nasa listahan na dedepensa sa kanya. Samantala, nananawagan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Justice Committee na kaagad ng aksyonan na sulat na ipinadala ni ACT Bayan Party List Representative Chel Jokno sa komite nitong Huwebes para ilipat sa kanilang kustodiya ang nakakulong na testigong si Ramil Madriaga at ipasabpi na ang mahalagang dokumento kabilang ang mga SALE ng bise at mga record na maaaring magpatunay kung may unexplained wealth o hindi idineklarang assets. Kasama rin sa mga record ng investigasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa umano'y banta ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Panawagan natin, hopefully, that the Committee on Justice will act soon, no, to secure Madriaga at yung iba pang mga ebidensya na pwede nang magamit in the impeachment trial. In the impeachment proceedings. Yung pong motion is properly discussed pagka po nasa hearing proper na yung pong ating mga proceedings. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.